Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangungusap, isang linya sa post-game interview na akala mo ay tungkol lang sa pagkatalo. Pero yun pala, mitsa na ng pinakamalaking gulo sa 2025 NBA season. Pure and ethical basketball. Yan ang sinabi ni Victor Wembanyama. Ano ba yung salitang ethical sa Tagalog? Etiko, ethical, may moralidad. Sabihin na nating nararapat. O pwede rin sa madaling salita ay tamang uri ng basketball. Pero kung babasahin mo ang nasa likod ng mga salita nitong si Wemby, hindi niya tinutukoy ang kanyang sariling laro. Ang tinutukoy niya ay ang hindi ginagawa ng Oklahoma City Thunder o ang ginagawa nito. Dahil sa ngayon, may giyera sa NBA. Sa kabilang banda, andyan ang rule book, ginawa para protektahan ang shooters at paramihin ang scoring. Sa kabila naman, may isang koponan na tinignan ang rules na yan at nakadiskubre ng isang nakakatakot na katotohanan. Napagtanto nila na kung lalabagin mo ang rules ng paulit-ulit, mapapagod din ang mga referee na tumawag ng foul. Hindi ito kwento tungkol sa good defense. Kwento ito tungkol sa isang system exploit o pananamantala ng sistema. Isang butas sa psychology ng laro na ginamit ng pinakabatang koponan sa liga para maging isang defensive nightmare, bangungot na hindi dapat na nag-e-exist. Nandadaya ba sila? O sila lang ang unang nakaalam na ang rules ay suggestion lang pala? Ngayon, bubuksan natin ang kaso ng pinaka-unethical na eksperimento sa kasaysayan ng NBA. Tignan natin ng data. Kasi madalas hindi nagsisinungaling ang numero. Tama, di ba? Pero sa kaso ng OKC, mukhang kahina-hinala ang mga stats. Kung ipa-plot natin ang lahat ng scores sa liga base sa dami ng drive at dami ng free throws, makakakita tayo ng pattern. Halos lahat ng player nandito lang sa gitna. Pero merong Shai Gilgeous-Alexander, halos 10 free throws kada laro. Para sa mga kritiko, ito ang ebidensya ng sabwatan. Sabi nga ni Chris Finch, may friendly whistle daw. Sabi naman ng internet, stat padding lang to. Pero kung dito ka lang titingin, mamimiss mo ang totoong magic trick. Kasi ang sinasabing unethical narrative, hindi lang tungkol sa nakukuhang tawag ni SGA. Tungkol ito sa nangyayari sa kabilang dulo ng court sa depensa. Balikan natin yung laro nila kontra Timberwolves. Na-eject itong si Coach Chris Finch kakareklamo. Pero ang totoo, mas lamang pa ang Minnesota Timberwolves ng 17 free throws kumpara sa OKC. Kung luto ang laro para sa OKC Thunder, abay napakasama naman yata ng pagkakalutong yan. Ang issue sa special whistle ay hindi paramihan ng free throws. Tungkol din ito sa contact threshold at dito magiging madilim ang kwento. Kailangan nating pag-usapan ang Caruso Paradox. Sa normal na mundo ng basketball, kapag nilagay mo ang isang 6'5" guard sa poste, kalaban ng isang Nikola Jokic, ang sinasabing pinakamahusay na offensive player mula kay Shaquille O'Neal pa, ay dapat kakainin niya lang yan, di ba? Simple physics. Mass times acceleration equals 2 points. Pero panoorin nyo to. Tingnan nyo yung mga kamay, yung hips, yung off-arm. Sabi ng analysis, tenacious post-denial daw. Pero iba ang description ni Aaron Gordon. Sabi niya, fina-foul nila si Jokic buong laro. At tama naman siya, base sa strict definition ng NBA rulebook mismo. Foul talaga yan. Foul yan at siguradong foul din ito. So bakit hindi pumipito ang referee? Ito ang genius sa depensa ng OKC. Na-realize nila na ang mga referee ay may quota system. Kaya nilang tumawag ng 20 foul sa isang laro. Siguro 25 sabihin na natin. Pero hindi sila tatawag ng 60 na fouls sa isang laro. Kumbaga may quota, di ba? Kung pa-foulin mo nga naman palagi, syempre yung iba mapapakawalan na. Genius. Kung minsan lang manghila ng jersey si Caruso, pipituhan yan. Pero kung gagawin niya yan kada possession sa loob ng 48 minutes, abay imposible para sa referee na pumito kada galaw nang hindi nasisira ang laro sa telebisyon. Tama, di ba?
Kaya ang bawal ay nagiging normal. Umatras ang linya ng foul at bigla na lamang na ang isang 6'5" na gwardya ay kaya ng mang-lockdown ng 7-foot center dahil lang willing siyang manggulang kada 14 seconds. Akala natin patay na ang era na yan. Sabi sa atin, bawal na ang Jordan rules. Balik tayo sa 1990s, ang Detroit Pistons. Hindi lang dumidepensa, nananakit sila. Napilitan ang liga na makialam. Noong 2004, nag-crackdown ang NBA. Bawal na ang handshake. Binuksan nila ang daan para sa Curry era, Harden era, at sa high-scoring games ngayon. 2 dekada tayong naniwala na hindi mo pwedeng hawakan ng superstar nang hindi ka napipituhan. Pero pinatunayan ng OKC na kasinungalingan yan. Tingnan nyo ang side-by-side. Kung paano depensahan ni Lou Dort si Luka Doncic ngayon ay halos identical sa kung paano depensahan ng bad boys si Jordan noon. Yung handsy o mahawak na off-ball pressure na nirereklamo ni Chris Finch. 90s basketball yan na binuhay muli at binihisan ng isang modernong jersey. Ang glitch ay hindi pandaraya. Na-realize lang ng OKC na bluff lang ang freedom of movement ng NBA. Gusto ng liga ng scoring pero mas gusto nila ng dikdikan na laban. At kung gagawin mong pisikal ang laro, hahayaan ka nilang makalusot. Kaya balikan natin ang sinabi ni Wembanyama. Ethical ba ito? Kung ang definition mo ng ethical ay ang pagsunod sa spirit ng 2004 rulebook, pues hindi talaga. Krimen yan. Hold up ito sa gitna ng court. Pero kung ang definition mo ng ethical ay gawin ang lahat para manalo base sa kung ano ang tinatawag ng referee, pues ito na siguro ang pinakamatalinong basketball na nakita natin. Ang ibang mga kupunan naglalaro ng game of skill. Ang OKC naglalaro ng game of attrition. Pwede nating sabihin na sumusugal sila na mas marami silang foul na kayang ibigay kesa sa kayang itawag ng referee. At sa ngayon, panalo sila sa pustahan. Hindi naaalala ng kasaysayan kung sino ang naglaro ng malinis. Ang naaalala ng tao ay kung sino ang may hawak ng trophy. Ang bad boys, kinamuhian. Ang Warriors, tinawag na fluke. At ngayon, ang unethical Thunder, ang bagong kontrabida ng NBA. Maaring sinisira nila ang laro para sa mga purist. Pwede ring sabihing dinadaya nila ang sistema pero nahanap nila ang glitch. At hanggat hindi ito inaayos ng NBA, ang ibang koponan ay naglalaban na lang para sa second place. Genius ba ito o panira ng sport ng basketball? Kayo na ang humusga sa comments. Ito ang iSport Zone.